Isang maulang araw, bumukas ang gate ng women's prison. Lumabas ang isang napakagandang babae na may badass aura. Ang 3 taon sa loob ay nagpabago sa kanya. From sweet innocent girl, naging cold at palaban na siya ngayon. Huminga ng malalim si Yeli habang pinagmamasdan ng paligid. 3 taon din ang lumipas bago siya nakalaya. Pero ang dark trauma niya sa loob ay hindi basta-basta mabubura. Araw-araw ba naman siyang binubuli at pinahirapan doon? Sabi pa ng mga inmates. Ang isang rich kid daw doon ay mas mababa pa sa aso. Nabalitaan nilang hit and run daw ang kaso niya, kaya gigil na gigil sila. Bugbugin daw nila si Yeli, baka sakaling magbayad ang pamilya nito. Kaya ayon, walang awang sinaktan ng mga bilanggong ito ang ating main character. Sa sobrang sakit, napakalmot na lang siya sa pader, hanggang sa magdugo ang mga kuko niya. Paulit-ulit niyang sinisigaw na inosente siya at na-frame up lang nang halos sumuko na siya sa buhay. Isang mysterious inmate ang nag-alok sa kanya ng tulong para maghigante. Biglang naputal ang flashback niya nang magsalita ang pulis. Nakalaya na raw siya at naghihintay na ang sundo niya sa labas. Isang luxury car ng Ye family ang huminto sa harapan niya. Ibinaba ng driver ang bintana at may halong pandidiri itong nag-abot ng message. Sabi ng nanay niya, pabigat lang daw siya at nakakahiya. Kunin na raw niya ang pera at huwag nang babalik sa pamilya nila. Walang pasabing itinapon ng driver ang isang bag sa paanan ni Yeli. Nanlamig ang buong pagkatao ng ating bida nang makita ito. Tuluyan ng gumuho ang huling aspeto ng pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Nang makita niya ang pera at alahas sa loob, isang sarcastic na tawa ang pinakawalan niya. Family love pa ka mo? Ganito lang pala kababa ang tingin nila sa kanya, katumbas ng maduming pera. Naalala niya noong una, siyang nahanap ng tunay niyang mga magulang. Akala niya noon, finally may matatawad na siyang tunay na tahanan. Dati kasi sa ampunan, inggit na inggit siya sa mga batang ina-adopt. Sabi ng director sa kanya, magpakabait lang siya at may susundo rin sa kanya. Pero pagdapak pala niya sa mansyon ng mga Ye, puro pang ookray at pambabastos agad ang ibinungad sa kanya. Lumaki raw kasi sa ampunan, kaya kailangan daw munang turuan ng manners. Grabe ang gigil ko rito, kasi pati sarili niyang kuya ay nandidiri sa kanya. Ang gusto raw nitong kapatid ay iyong kasing perfect daw ng ampon nilang si Yeshan. Aba at nag-agree pa talaga ang toxic nilang nanay. Mas mahal pa raw niya ang pinalaking ampon kesa sa tunay niyang kadugo. Sa puntong yon, parang basag na salamin na nagkadurog-durog ang puso ng ating main character. Habang lumilipas ang panahon, na-realize niyang wala siyang laban sa paboritong ampon. Feeling niya tuloy, isa lang siyang extra sa buhay ng sarili niyang pamilya. Kapag walang ibang tao sa paligid, biglang nagiging demonita itong si Yishan at lumalabas ang pagka-pick-me girl niya. Ang sabi pa niyong malditang ito, bagay daw sa kapatid niya ang gumapang sa lupa. Walang awa pa nitong inapakan ng high heels ang kamay ni Yeli. Pero nang makitang paparating ang nanay nila, biglang nag-on ang green tea bitch mode nito. Umarte itong natumba at umiiyak na nagsumbong. Bakit daw siya tinulak ng kanyang ate? Sa ilalim ng matalim na tingin ng kanilang ina, nagpanic si Yeli at sinabing na-frame up lang siya. Pero hindi pa man siya nakakatapos sa pag-explain, isang malutong na sampal agad ang dumapo sa pisngi niya. Paano raw siya nagkaroon ng napakasamang anak? Sigaw ng nanay niya. Naisip ni Yeli na kahit anong explain niya ay walang maniniwala sa kanya. Kaya tiniis niya na lang ang lahat ng red flags ng pamilya niya, umaasang balang araw ay matatanggap din siya ng mga ito. May isang beses na nag-bake si Yeli ng less sugar cake para sa mama niya. Pero itong pabidang si Yishan, sinadya talagang tabigan ng cake para masira ang effort ng ating bida. Pagkatapos manabig, nang asar pa ang loka, akala raw kasi niya ay basura. Nakisali pa ang epan nilang kuya. Wag na raw mag-sorry. Dahil wala namang kakain ng ganung basura. Naiwan si Yeli na nakaupo sa sahig at puno ng icing ang damit.
pero wala man lang nag-comfort sa kanya. Super nakakagigil. Isang araw, aksidenteng narinig niya ang paglalandian ng kanyang fiancé at ng kanyang fake sister. Painosente pang sabi ng babae, hindi raw tama ito kasi engaged na ang lalaki kay Ye Li. Hay naku, ang ahas talaga, the ultimate green tea. Sagot naman ng red flag na lalaki. Paano raw siya makakagusto sa isang promdi? Si Yeshan lang daw ang true love niya. Ang totoo niyan, nakita talaga ni Yeshan ang ating bida. Sinadya niyang ipakita ang pagiging sweet nila para saktan ito. Sumandal pa talaga ang bruha sa balikat ng lalaki at binigyan ng evil smirk si Yeri. Nang makita ng ating main character ang sweet moments ng fiancé niya at ng kapatid niya, parang piniga ang puso niya sa sobrang sakit. Tinakpan na lang niya ang bibig niya para hindi marinig ang pag-iyak niya. Ilang linggo ang lumipas. Na-involve sa isang matinding car accident itong si Yeshan. At heto na, first time naging sweet ng nanay nila kay Ye Li. Kinausap siya nito at nagmakaawa. Ito lang daw ang unang beses na hihingi siya ng pabor sa sariling anak. Humagulgol din ang fake sister niya at nagmakaawang akuin niya ang kasalanan kung hindi ay masisira ang buhay nito. Pati ang walking red flag na fiancé niya ay nakijoin na rin sa drama. Relax lang daw. Hit and run lang naman daw yon. Grabe ang audacity ng lalaking ito. Kung susuko raw siya ng kusa, makakalaya rin siya agad. At kapag nangyari yon, magpapakasal na raw sila at magsasama habang buhay. Dahil inosente at uhaw sa pagmamahal si Ye Li noon, naniwala siya sa mga matatamis na kasinungalingan nila, kaya siya ang nakulong imbes na ang kapatid niya. Back to the present time. Wala nang natitirang emosyon sa puso ng ating bida. Naglabas siya ng lighter at walang pag-aalinlangang sinunog ang bag ng pera na bigay ng pamilya niya. Na-realize niyang sobrang cheap ng tingin ng mga ito sa buhay niya. Punong-puno ng gigil at paghihiganti ang mga mata niya. Sisiguraduhin niyang pagbabayaran ng Ye family ang lahat ng utang nila. Pero wait, the plot thickens. Nakita pala ng isang gwapong CEO ang lahat ng nangyari mula sa loob ng kanyang kotse. Tinanong niya kung iyon ba talaga ang tunay na anak ng mga Ye. Tumango ang kanyang assistant bilang pagsang-ayon. Habang pinagmamasdan ni CEO Gu ang dalaga, unti-unting nakaramdam siya ng interest dito. Naisip ng ating male lead, kahit naging uto-uto ito noon para makulong, pwede niya itong maging perfect chess piece laban sa Ye family at sa corrupt niyang tito. Kailangan lang daw niya itong turuan para maging isang perfect na obra maestra. Sa sobrang curious, binuksan ni CEO Gu ang pinto ng kotse, bumaba siya para sana lapitan ng ating palaban na main character. Naramdaman ni Ye Li na may nakatitig sa kanya kaya napalingon siya. Boom! Eye contact with the hot CEO ang peg. Sobrang intense ng tingin ng lalaki. Grabe ang kilig factor. Pero mabilis ding umiwas ng tingin ang binata at nilagpasan siya. Bigla namang umeksena ang boses ng kanyang ex-fiancé para sirain ang moment. Sa gitna ng ulan, may hawak na payong itong si Luyan habang kumakaway. Ang kapal ng muka, nakangiti pa siya na parang walang ginawang masama noon. Susunduin daw niya ang kanyang baby girl. Samantala, lihim na nanonood ang ating CEO at napaisip kung yun ba ang fiancé ni Ye Li na kabit din ni Yeshan. Akala ng ating male lead ay marupok pa rin si Ye Li at magpapauto na naman. Isang malaking scam daw na nadadaan lang sa sweet words ang babae. Pero little did he know, sa loob ng 3 taon sa kulungan, natutunan ng ating bida na maging ultimate master of disguise. Nagsimimula na siyang umarte. Pak na pak ang fake, sweet voice niya nang sabihing alam niyang hindi siya iiwan ng binata. Gulat na gulat tuloy ang trash guy sa narinig niya. Mas lalo pa siyang nasyok nang biglang kumapit si Ye Li sa braso niya na parang linta. Sabi ng lalaki, lagi ba raw siya? Kasi hindi naman siya ganito kaklingi dati. Nagpa-cute lang ang ating bida, sabay sabing nagbago na raw ang lahat dahil siya na lang ang kakampi niya. Pero ang totoo,
Palihim na napansin ni Yeli ang kotse kung saan nagtatago ang ahas na si Ye Shan. Nabasa agad ng ating main character ang galawan nila. Alam niyang nagmamasid lang ang dalawa kanina pa. Kung tinanggap niya ang pera, paniguradong iiwan lang siya ng mga ito. Pero dahil sinunog niya ang pera, natakot silang baka maghiganti siya, kaya pinalabas nila ang lalaking ito para utuin ulit siya. Na makita ni Ye Shan ang lambingan ng dalawa, umusok ang ilong niya sa gigil at tinawag na linta ang kapatid. Samantala, sinabi naman ng lalaki na may inihanda na siyang matutuluyan para makarest ang ating bida. Ngumiti lang ng super sweet si Yeli at sinabing susundin niya ang lahat ng sasabihin nito. Pero syempre, hindi nakaligtas sa mga mata ni Yeli ang evil smile ng kanyang ex. Naisip niya, siguradong may iba pang masamang plano ang mga ito para patahimikin siya. Eddie, bring it on. Matagal na siyang atat na durugin ang pagkatao nilang dalawa. Kahit mukha silang sweet couple sa labas, pareho lang silang may hidden agenda sa isa't isa. Sa kabilang banda, pabalik na ang ating CEO sa kanilang mansyon nang magtanong ang assistant. Bossing, i-drop na ba raw nila ang plano kay Yili dahil mukhang marupok ito? Isang malaking no ang sagot ng gwapong CEO. Sisiguraduhin daw niyang ang babae mismo ang lalapit sa kanya para mag-collab sa revenge plot. Samantala, dinala naman ng trash guy si Yeli sa isang super cheap at maliit na kwarto. Akala ng lalaki ay magrereklamo ang bida, kaya nagready na siyang magpalusot. Sabi niya, maliit daw yon pero complete na sa gamit. Sa halip na magalit, nagpasalamat pa ng bungga si Yili at sinabing, the best talaga ang binata. Sa sobrang tamis ng ngiti ng ating bida, biglang nakaramdam ng kilig ang loko-loko. Hindi niya ina-expect na marupok din pala siya sa ganda ni Yili. Para mas mukhang legit ang acting niya, umarte siyang parang bata na manghang-mangha sa loob ng kwarto. Nagtatatalon pa siya nang makita ang heater at ang napakalaking salamin. Nakapayo lang sa isang tabi ang lalaki habang pinapanood ang bawat galaw niya. Naisip tuloy ng red flag na lalaki. Kontento na ba talaga si Yili sa ganitong ka-cheap na setup? Pero sa totoo lang, habang nakatingin si Yili sa salamin, nagpa-flashback na naman ang lungkot niya. Naalala niya na dati, kahit ang ganitong kaliit na kwarto, ay hindi man lang ibinigay sa kanya ng pamilya niya. Biglang nag-play sa utak niya ang isang nakakagigil na memory. Lahat ng spoiled brattiness sa bahay ay nakafocus lang kay Ye Shan. Dati nga, binilhan pa ng tatay nila ng sariling kondo malapit sa skulang bruha para hindi raw mapagod sa biyahe. Siyempre, tuwang-tuwa ang loka-loka sa pakondo ni Daddy. Grabe ang pagsipsip ng bruha sa tatay nila. Samantalang nang subukang mag-request ni Yeli dahil inaamag na ang mga books niya sa sobrang dilim ng kwarto niya, hindi pa man siya nakakatapos magsalita, sinupalpal na agad siya ng sarili niyang ama. Ibilad na lang daw sa araw ang mga libro at huwag nang maarte. Ang toxic talaga ng pamilyang ito. Di ba sabi mo gusto mo ng peace and quiet? Sadyang pinili namin ang pwestong yan para sa'yo, kaya huwag ka ng choosy. Sabat pa ng feeling White Lotus na si Yesan para lalong gatungan ang sitwasyon. Ate, may inirereklamo ka ba? Siguro naman mas bongga na yung kwarto mo kumpara sa lumang ampunan, di ba? Nahanap na nga niya ang tunay niyang pamilya. Pero sa kwarto pa rin ng maid siya itinapon. Nakakaloka. Mula sa bintana, nakita ng ating female lead na si Yili ang masamang tingin ng inggiterang si Yesan. Bigla tuloy, may naisip na wicked plan ang ating bida para makaganti. Carry lang. Lahat ng gusto ko, kukunin ko, gamit ang sarili kong mga kamay. Biglang nagpaawa effect ang boses niya. Nagdrama si Yili. Nung bata ako sa ampunan, siksikan kaming higit sa 10 sa isang kwarto. Kahit mga paborito kong libro, hindi ko man lang maingatan. Mula noon, pangarap ko na talagang magkaroon ng sariling bahay. Hook, line, and sinker. Naniwala agad ang uto-utong si Luyan sa sad girl act ng ating bida. Lumapit siya kay Yeli. Hinawakan ang kanyang balikat
at pabida nga comfort. Hala, grabe pala talaga ang mga pinadaanan mo. Okay lang, past is past na. Lumingon si Yeli, hinawakan ang damit ng lalaki, at nag-smile ng parang isang inosenteng anghel. Sinundo mo pa ako, at ipinaghanda mo pa ako ng sarili kong bahay. Dahil sobrang bait mo sa akin, feeling ko worth it lahat ng hirap ko. Boom! Huli! Na-fall ng todo ang ating ultimate red flag at mahigpit na niyakap ang ating bida. Pero wait, the plot thickens. Nakita ng malditang si Yesan ang yakapan nila at halos pumutok ang butsi niya sa sobrang gigil. Ang landi talaga ng ex-convict na si Yeli. Kalalabas lang ang kulungan nang aakit na agad ng lalaki. Sabi ng feeling superhero na si Luyan, "Dito ka lang tumira, magpakabait ka lang, at aalagaan kita ng bongga." Opo, susundin ko po lahat ng gusto mo. Pero sa loob-loob ng ating bidaan, Sas, ang galing mo pa ring umarte. Gusto mo lang naman akong bantayan eh. Biglang nagring ang phone ni Luyan at calling ang kabet niyang si Yesan. Namutla ang loko na parang huling-huli sa akto. Agad siyang nagpalusot. Ale, sorry talaga. May emergency lang akong kailangang asikasuhin. Habang tinitignan ang nagmamadaling likod ng lalaki, napangisi na lang ng nakakaloko ang ating boss babe. Pero syempre, tuloy ang pagiging understanding girlfriend ko no. Sige na, umalis ka na. Dalawin mo nga lang ako kapag may free time ka. Gosh, hindi na agad makapag-antay? Pinapabalik na agad siya? Hanggang dyan lang ba talaga ang pasensya mo, Yisan? Fast forward sa loob ng kotse. Nagiiyak-iyakan ang pick-me girl na si Yesan. Luyan, sorry talaga. Hindi na sana kita inistorbo. Pero sobrang sakit sa heart nung nakita kong magkayakap kayong dalawa. Dito na lumabas ang tunay na kulay ng basurang lalaki. Sunod-sunod ang pagdinay niya at binaliktad pa ang kwento para siraan si Yeli. Baby, nami-misunderstand mo ang lahat. Siya ang nagpumilit na i-comfort ko siya. Ayaw niya nga akong paalisin eh. Ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko. Aus? Talaga ba? Pero natatakot pa rin ako. Ex-fiancé mo pa rin siya eh. Lumapit si Luyan at ibinulong ang kanyang super evil plan sa kanyang delulu girlfriend. Sa gagawin natin, hinding-hindi na siya magiging banta sa'yo at hindi na rin siya lalapit sa akin ever. Nang marinig ang toxic na plano ng lalaki, biglang nagliwanag ang mukha ng hitad. Luyan, sobrang sweet mo talaga sa akin. Siyempre naman. Alam mo namang acting-acting lang ang lahat sa pagitan namin ng babaeng yon. Kung hindi lang para sa ikakatahimik mo, hinding-hindi ko siya pupuntahan. Kinagabihan, habang payapang natutulog si Yili, naramdaman agad ng kanyang senses ang pagbukas ng pinto. Pero dahil isa siyang palaban na queen, nagtulog-tulugan siya para siluin ang mga kalaban. Sa dilim, 3 mukhang goons ang lumapit sa kanyang kama. At ang isa, may hawak pang cellphone para mag-video. Easy money lang pala to eh. Sana lagi tayong bigyan ni Boss Lou ng ganitong klaseng trabaho. Ang kinis naman ng babaeng to. Ibang klase rin talaga ang taste ng boss natin. Bilisan nyo na nga. Kailangan ko pang picturan to para ma-send kay Boss Lou. Pero bago pa makaporma ang mga kamote, biglang bumangon si Yeli at sobrang higpit na pinilipit ang braso ng lalaki. Sa sobrang lakas ng ating bida, napasigaw ng bongga ang kalaban. Aray ko po! Nanyit-nyit sa galit ang goo na naka-black. Buisit! Paanong nagising ang babaeng to? Agad siyang pinakalma ng mga kasamahan niya. Chill lang, babae lang yan, bakit tayo matatakot? Sa harap ng mga basag-ulerong to, kalmadong-kalmado lang ang ating bida. Nag-fighting stance siya, ready nang mamigay ng libreng bugbog. Sugurin na natin! Sigaw ng isang lalaki. Pagkasabi nun, sabay-sabay silang umatake papunta kay Yili. Walang kakaba-kaba ang ekspresyon ng ating boss babe at mabilis na nag-counterattack. Kasing bilis ng kidlat, nagpakawala siya ng isang malakas na suntok sa dibdib ng lalaki
kaya hindi na ito nakapalag at hindi pa riyan nagtatapos ang action scene. Isang mabilis na buwelo lang, nilampaso niya agad ang dalawa pang lalaki sa likod. Wala pang 30 seconds, wiped out ang kalaban at sabay-sabay silang bumagsak sa sahig. Namamaga at parang binugbog na siopaw ang mga mukha nila, habang takot na nakatingin kay Yeli. Paano naging ganito kalakas ang isang babaeng tulad mo? Pinagpaglang ni Yeli ang mga kamay niya at malamig na sumagot. 3 taon sa loob ng kulungan. Akala niyo ba tumambay lang ako doon at umiyak? Ngayon, kayo naman ang sasagot sa mga tanong ko. Sa sobrang intense ng ora ng ating bida, nanginig sa takot ang mga goons at sinabi ang buong katotohanan. Cut to the ultimate red flag. Mahimbing na natutulog si Luyan nang biglang sunod-sunod na mag-vibrate ang phone niya mula sa mga text ni Yeli. Halos lumuwa ang mata ng loko pagkakita sa picture na in-attach niya. Luyan, darling, may nalaman akong isang super exciting na tea. Gusto mo bang magchikahan tayo tungkol dito? Kasama ng sarcastically sweet na message na yon ay isang napakagandang picture. Pagka-zoom in ni Luyan sa screen, nangisay siya sa takot nang makita ang mga goons na pinadala niya. Hindi lang basag ang mga muka na parang lechon, kundi nakatali pa silang lahat na parang mga suman. Boom! The revenge begins. Kinabukasan, grand party ang peg ng Yi family. Daming rich kids and elites ang in-invite. Uy, long time no see! Chika ng mga bisita. Tapos, dumating ang kotseng luxury ni Luyan. Obvious na napilitan lang ang lolo mo nang pagbuksan niya ng pinto si Yeli. Red flag behavior agad, hindi ba? Agaw-eksena agad ang pagdating ni Luyan. Hala, si Luyan yan, hindi ba? Wait, hindi ba yan yung nawawalang tunay na anak ng Ye family? Bulungan ng mga marites. Samantala, si Yeli, aurang-aura, habang confidently inabot ang kamay niya para hawakan ni Luyan. Slay, Queen! Pak na pak ang paglakad ng bida natin sa gitna ng mga nagchichismisan. Kakagaling lang yan sa kulungan, ah? Ang kapal ng mukha niyang pumunta rito. Chika ng isa. Tapos kasama pa niya yung fiancé ni Yesan? Anong tea? Gigil na gigil ang mga onlookers, mga sissy. Actually, narinig ni Luyan ang mga bulungan, kaya namutla ang lolo mo. Pabulong siyang nagalit kay Yeli. Kailangan ba talaga nating gawin ito? Inosenteng sumagot ang ating bida. Pero sa totoo lang, hawak niya sa leeg ang red flag na lalaking ito. Hala, para sa'yo ito, Ayan. Sabi kasi ng mga goons, ikaw raw ang nag-utos sa kanila. Kaya kailangan kong magstay sa tabi mo para patunayang walang makakasira sa atin. Tama ba ako? Boom! Pambabara ng bida. Walang lusot ang kuya mo, kaya napilitan na lang siyang makisama. Deserve! Pagkarinig ni Yesa na dumating na ang fiancé niya, kumaripas agad ang bruha. Brother Yan, nandito ka na! Pero pagkakita niya kay Yeli sa tabi ni Luyan, literal na nasyoked ang lola mo. Nanlaki ang mga mata niya na parang nakakita ng multo. Nataranta agad si Luyan at gusto sanang mag-explain. San, teka lang. Pero mabilis pa sa 4:00 na sumingit si Yili. Hi San, long time no see! Bati niya. Yili, bakit ka nandito? At bakit mo kasama si Brother Yan? Gigil na tanong ng ahas na kapatid. Ngumiti lang ng nakakaloko si Yili at nag-umpisang mag-imbento ng kwento. Nag-alala kasi si Ayan dahil matagal akong nawala. Baka raw ma-off ako, kaya sinamahan niya ako rito. Ang sweet at caring talaga niya. Pati nga itong dress ko, siya pa ang bumili. Hindi ba, Ayan? Pak! Ang galing umarte ng bida natin. Pang Best Actress. Kahit inis na inis itong si Luyan, wala siyang magawa dahil hawak na ni Yeli ang pinakamatinding sikreto niya. Wala siyang choice, kundi magnod and smile na lang. Naalala tuloy niya kanina nung kinaladkad siya ni Yeli sa mall para mag-shopping at isukat ang dress na yan. Kitang-kita ang inis sa mukha ni Luyan
At super satisfying yon para kay Yili. Nakangiti siyang bumulong kanina. Chill ka lang. Kapag nag-slay ako ngayong gabi kasama mo, walang mag-iisip na ikaw ang nagbayad sa mga goons na yon para kunan ako ng scandalous photos. Tapos biglang tanong, ayan, bet mo ba itong dress? Ang taray, hindi ba? Grabe ang pagka-mesmerize ni Luyan sa perfect curves ni Yili. Ang ganda, iswipe mo na yung card ko, utos niya sabay isip. Tanga ba talaga ang babaeng ito o nagmamaang-maangan lang? Fast forward sa party, yan, pasok na tayo, gusto ko na ng cake. At hinila na ni Yeli ang lolo mo lampas kay Yesan. Bye hater, dahil takot na misunderstand, lumingon agad si Luyan kay Yesan para mag-damage control. Sansan, pakinggan mo ako. Pero hinila na siya. Ew, ano na naman bang drama ng babaeng ito? Anong ginagawa ng Diapli na yan dito? Mataray na chika ng isang bisita. 'Di ba ate mo siya? Bakit siya sumingit dito? Well, family dinner nga naman, kaya lahat pwedeng umeksena. Pero ang tanong, may main character energy ba siya para manatili? O uuwi siyang luhaan? Biglang nag-switch ng personality ang ultimate White Lotus na si Diepsan. Hinabon niya ang ate niya at nag-feeling inosente. Ate, buti naman nakauwi ka na. Kaya lang, sobrang tagal mong nawala, kaya nakalimutan ni na mami na bigyan ka ng upuan. Huwag ka sanang mabad trip ha. Sobrang gigil ang plastic. Alam naman ni Deeply na nagpapaawa effect lang ang kapatid niya. Kaya nakisakay na rin siya sa acting. Pamilya naman tayo, bakit pa tayo magpapa-VIP? Chill niyang sagot sabay hatak ng upuan at umupo na parang reyna. Shock silang lahat. Kasi ang kalmado niya na ngayon kumpara sa dati niyang toxic era. Iba talaga ang nagagawa kapag galing kang kulungan. Instant character development. Pero wait, tingnan natin kung makip niya ang unbothered queen energy niya. Nilapag din ng mga maid ang pagkain. Pero pagdating kay Diepli, nakakaloka. Imbes na pinggan, dog bowl ang nilapag sa harap niya. Napahawak si Deeply at medyo namutla sa sobrang shock. Ang plastikadang si Deepsan, in-on na naman ang best actress mode. Pinagalitan daw kunyari ang maid. Hala, bakit mo naman dinala ang kainan ng aso rito? Pero ang totoo, utos naman talaga yon ng pick-me girl na si Deepsan at sinadya pang lakasan ng boses para mag-gets ng lahat ang tea. Sorry po, hindi po kasi invited si Ma'am Deeply, kaya wala po siyang pagkain, palusot ng maid. Sabay banat ang sad girl na si Deepsan. Ate, kakabili ko lang nito para sa aso natin at hindi pa niya nagagamit. Gusto mo bang itry muna? At ang nakakalokang sagot ng ating bida? Ngumiti lang siya at kalmadong pumayag. Like, what the heck? Sure thing, sagot niya. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tawanan ng mga toxic na bisita. Haha, grabe ang kapal ng muka. Bagay lang sa kanya, same vibes lang naman ang prison food at dog food eh. Natuto na sigurong maging good girl sa loob ng selda? Kahit ganitong major red flag na pambabastos, kinakaya pa rin niya. Unbothered queen lang si Deeply, dead ma sa bashers, at nakaniti pa ring sumagot. Kung galing kay Sansan, paniguradong the best ito. Literal na napagasp ang lahat at nagbulungan ang mga chismosa. Paanong biglang naging mabait at marunong mag-thank you ang isang Deeply? Kaya nga di ba dati gigil na gigil palagi yan at inaaway si Sansan? Mukhang may character development siya sa loob ng kulungan. Chika ng isa. True yan sis! At habang nakatitig sa kanya ang lahat ng judgmental na mata, dahan-dahang kumuha ng isang kutsara ng pagkain si Diepli mula sa dog bowl at inilapit ito sa bibig niya. OMG! The suspense is killing me. Kakainin ba talaga niya yan? Tawang-tawa na sana si Yesan. Waiting maloka ang bida natin. Pero wait lang, wala pang isang segundo. Binaliktad ni Yeli ang sitwasyon. Sobrang cold ang aura ng ating bida, bigla niyang sinakal si Yesan at isinubo ang pagkain.
Yeli, anong ginagawa mo? Hindi ba masarap ito? Gusto ko lang naman tikman ng paborito kong kapatid eh. Boom! Dinaganan ni Yeli ang ulo ng bruha sa sahig, sabay buhos ng isang platong dog food sa buong katawan ni Yesan. Deserve! Yeli, baliw ka na? Shocked ang lahat sa paligid sa giggle moment na ito. Ang mga mata ni Yeli parang pumapatay. Uulitin ko, dilaan mo lahat ng binigay mo sa akin na yun din. Sa sobrang dark aura ng ating bida, naninig sa takot si Yesan. Nabaliw ka na ba? Pinapahiya mo ako! Ngumisi lang nang nakakatakot si Yeli at bumulong. Mabait kong kapatid. 3 taon akong nakulong, kaya baliw na talaga ako. Gusto mo bang sumali sa kabaliwan ko? Biglang nang lamig ang buong likod ng White Lotus nating kontrabida. Feeling ni Yesan, mamatay na siya sa takot. Nagpanik siya at umiyak sa red flag nating si Luke Nien. Kuya Nien, pigilan mo siya! Sasabihin sana ni Luke Nien ang pangalan ng bida. Pero biglang umatras ang duwag. Naalala niya kasi na may hawak na voice recording si Yeli laban sa kanya. Paano kung tulungan ko si San? Baka ilabas niya ang ebidensya? Habang nag-iisip ang trash guy, binigyan siya ni Yeli ng isang death glare. Nien, wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang i-share sa kapatid ko itong masarap na pagkain. Nang magtama ang mga mata nila, biglang nang hinig itong si Luke Nien. Agad siyang umiwas ng tingin, pero nag-try pa rin siyang magpakahiro para kay Yesan. Alam ko, pero baka hindi pa kasi gutom si San. Ramdam na ni Yesan ang danger, kaya sumigaw siya. Kuya Nien! Pero crickets lang ang sagot ni Luke Nien. Dahil walang pumipigil, lalong diniinan ni Yeli ang paghawak sa bruha. Sabi ng ating bida, kahit hindi ka gutom, kailangan mong kumain. Paano na lang kung sumakit ang tiyan mo, hindi ba? Umiyak at nagpumiglas ang pick-me girl nating si Yesan. Huwag, parang awa mo na. Sakto namang dumating ang mga toxic na magulang nilang sina Yevan Hai at Van Chao. Itigil mo yan, Yeli. Nabaliw ka na ba? Kapatid mo si San. Galit na nanumbat ang tatay niya. Paano kami nagkaroon ng anak na nananakit ng sariling kapatid? Nang makita ni Yesan ang mga magulang niya, parang nakakita ng anghel ang gruha at tumakbo palapit sa kanila. Huhu, Mommy, Daddy! Madramang sabi naman ng nanay niya. Bibi ko, kawawa ka naman. Ako po ang may kasalanan. Na-misunderstand lang ako ni ate. The acting is giving Oscars. Sabi naman ng tatay nila, San, masyado ka kasing mabait, kaya ka inaapi ng walang kwentang si Yeli. Ngumisi lang ang bida natin at ng asar. Wow, nakakaiyak naman ang eksenang ito. May gusto pa ba kayong sabihin? 3 taon kang nakulong, pero wala ka man lang natutunang mabuti? Gigil na sagot ng tatay. Anong wala? Ngayon alam ko na kung saan ang mga weak points ng katawan ng tao. Kahit padambuhalang lalaking may 200 kilong bigat, kayang-kaya kong patumbahin sa isang galawan lang. Slay, mother! Gusto niyo bang itry sa inyo? Biglang natamim ang mga toxic parents niya sa takot. Tama na yan. Family dinner natin ngayon. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Nagets agad ni Yeli na umatras ang mga duwag, kaya binigyan niya ng nakakapanindig balahibong ngiti si Yesan. Narinig mo yon? Iniwan na nila sa iyo ang problema, pang-aasar niya. Nagalit ang bruhang si Yesan at sumigaw. Hindi totoo yan! Hindi ganyan sina mommy at daddy! Lumingon siya para humingi ng backup, pero iniwasan lang siya ng sarili niyang mga magulang. Nakakaloka. Doon lang na-realize ni Yesan na iniwan na talaga siya sa ere. Kinuha ulit ni Yeli ang platong may dog food at nag-utos. Bilis, dilaan mo na yan para matapos na tayo at hindi na ako magalit. Grabe ang bigat ng bawat salita ng ating bida. Nakakapanindig balahibo. Dahil kung hindi, wala na akong pakialam sa buhay ko. Baka may magawa pa akong masama sa'yo. Wala nang lusot ang bruhang si Yesan. Nanginghinig siya sa matinding gigil habang napilitang umupo. Sa harap ng maraming bisita, umiiyak siyang sumunod sa utos ng ating bida.
Deserve ang karma. Okay na yan. Na-appreciate ko ang effort mo. Sa isip-isip ng bruha, Yeli, pagbabayaran mo ito. Kaya naman nag-ikot-ikot ang White Lotus sa party. Nagpapanggap na nagmamalasakit. Ang true agenda niya? I-cancel at i-isolate ng bongga si Yeli sa mga bisita. Mag-ingat kayo sa kanya Sobrang weird ng ugali niya. Baka may manakit pa siya mamaya. The manipulation is real. Huwag kang mag-alala, lalayo kami sa kanya. Alam na alam ni Yili ang galawan na ito. Dahil napahiya siya, gagawa siya ng drama para lahat sila ay iwanan ako. Expected na ng bida natin ang ganitong cheap na diskarte. Tulad ng inaasahan, parang nakakita ng multo ang mga bisita at umiwas sa kanya. Lumayo tayo dyan! Pero hanggang dyan na lang ba ang drama? Wait, biglang lumitaw mula sa likod ang ultimate green flag CEO natin na si Gu Jinshen. Miss Yeli, pwede ba tayong sumayaw? OMGGG! Shocked at super inget ang lahat ng kismosa sa paligid. Hala, hindi ba yan ang tagapagmana ng pamilya Gu na si Gu Jinshen? Anong ginagawa niya sa cheap na party ng pamilyang Ye? Nakakaloka ang plot twist na ito dahil hindi pa sumasagot ang bida natin. Nagpa-cute pa lalo si CEO Gu. Late man ako dumating. Sana naman bigyan ako ng pagkakataon ng magandang binibining ito. Napatitig si Yeli at na-realize. Ang pamilya Gu, sila ang tunay na mayaman at makapangyarihan na kahit kailan hindi maabot ng pamilyang Ye. Bakit naman mag-aaksaya ng oras sa akin ang tagapagmana ng mga Gu? Nag-aalburuto na ang mga bashers sa gilid. Isasayaw talaga ni Gu Jinshen ang babaeng galing sa kulungan? Numiti si Yili. Siyempre, isang karangalan ito. Anuman ang rason ng CEO, game na kung game. Habang si Yesan, kulang na lang mamatay sa sobrang inget at gigil. Imposible. Hinding-hindi makakagusto si Mr. Gu sa isang low-class na katulad niya. Samantala, sobrang dark na ng mukha ng red flag ex nating si Luke Nien. Hindi niya ma-explain kung bakit sobrang bitter at selos na selos siya nang makita si Yeli na kasamang ibang lalaki. Second lead syndrome malala. Pero deserve mo yan, boy. Habang sumasayaw sila, palihim nang umingisi ang mala mastermind na si Gu Jinshen. Sa isip niya, sa wakas, nasa kamay ko na ang pinakamatatalim na espada. Pabulong siyang nag-open ng topic. Balita ko, umako ka raw ng kasalanan ng iba sa isang murder case at nakulong ng 3 taon. The tea is spilling. Nakakadurog naman ng puso ang kwentong yan. Dagdag pa niya. Hindi na nasyok si Yili sa pagiging sikat ng chismis tungkol sa kanya. Chill lang siyang sumagot. Ang sabi ng lahat sa labas, wala raw akong utak. Kaya ako nakagawa ng malaking kasalanan. Nagsimula na ang smooth moves ng ating CEO. Tumingin siya ng malalim at sinabing, walang sikreto sa mundong ito na hindi kayang alamin ng pamilya Gu. Depende na lang kung gusto naming alamin. Alam kong hindi ikaw ang tipo ng tao na tatakas matapos makabangga. Biglang may dumaan na lungkot sa mga mata ni Yeli. Ikaw pa lang ang taong nagsabi sa akin yan, mahinang sabi niya. Grabe ang kilig. Hinila siya ni Gu Jinshen papalapit sa dibdib niya. Nagtitigan sila at bumitaw ng linyahang pangdrama. Huwag kang umiyak, nandito na ako. Sasabog na ang buong hall sa kilig at ingit. May mga nagwawala, may mga naiiyak sa inis. Sas, pinaglalaruan lang sigurong CEO Gu ang babaeng yan. Imposibleng makapasok sa pamilya Gu ang isang ex-convict. Sabi naman ng iba, sana ako na lang ang sinayaw niya. Maya-maya, natakot na ang mga chismosa. Nako, magpanggap na lang tayong mabait kay Yili. Baka magalit ang CEO. Mahirap na. Napansin ni Yesan si Luke Nien sa likuran. Kaya nagpa-cute siyang tumawag. Kuya Nien! Ilang beses siyang tumawag pero deadma ang kuya mo. Nakatitig lang kasi ang kaluluwa at isip ni Luke Nien sa ex niyang si Yeli.
Awit sa iyo, boy. Nang lakasan na ng bruha ang boses niya, saka lang bumalik sa wisyo si Luke Nien at nagtanong, Bakit? Tinago ni Yesan ang sobrang gigil niya at nagpanggap na caring girlfriend. Wala naman. Parang malungkot ka kasi. Umiwas agad ng tingin si Luke Nien. Hindi palusot niya, pero halatang halata sa mukha niya na nagsisinungaling siya. Pagkakita pa lang ni Yesan, na-jets niya agad ang tea. Mas lalong kumulo ang dugo niya kay Yeli. Buisit, paano nagagawa ng walang kwentang babaeng niya na akitin silang lahat? Hindi lang si Kuya Nien ang nabulag niya. Pati itong si Gu Junshen, nalandi niya na rin? Habang pinapanood niyang naglalandian ang dalawa sa ilalim ng spotlight, sasabog na si Yesan sa inis. Kailangan kong gumawa ng paraan para bantayan ang ahas na ito. Samantala, matapos ang kaunting chika, diretso na sa point si CEO Gu. Sinisira ng pamilya Ye ang buhay mo. Dapat kang maghigante. Pero sa sitwasyon mo ngayon, nakakaawa kang tingnan. Panunokso ng CEO. Tumaas ang kilay ni Yeli. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Mumiti si Gu Jinshen. Tutulungan kitang maghigante. Ang kapalit lang? Kailangan mo akong tulungang alamin ang mga sikreto ng pamilya Ye. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Bonggang offer, hindi ba? Pero sakto namang natapos ang music. Agad na umatras si Yeli at lumayo sa ating mala-red flag na green flag na CEO. Sorry, pero buwisit ako sa mga lalaking feeling gwapo at irresistible. At mas lalo akong buwisit sa mga taong gusto akong gamitin. Ako ang maghihiganti para sa sarili ko. Hindi ako magiging puppet ng kahit sino. Boom! Shocked si Gu Jinshen. Hindi nga in-expect na ganun ka-savage ang bida natin. Napatanga ang lolo mo ng ilang minuto. Bad trip na nag-walkout si Yeli at iniwan ang CEO sa air. Pero little did she know, ang pagiging independent, strong woman niya, ang lalong nagpa-in-love at nagpa-obsess kay Gu Jinshen. Tumawa ng mahina ang masungit na CEO. She is so interesting. Iba rin ang tama ng isang ito. Bumalik si Yeli sa VIP sofa na walang masyadong tao at bumuntong hininga. Hais, sa wakas, makakapag-chill na rin. Pero wait, the piece is fake. Biglang may sumigaw ng, Lee! Galing kay Luke Nien. Kumulo na naman ang dugo ng bida natin. Nagtanong ang asungot. Paano mo nakilala si Gu Jinshen? Umiling si Yeli. Hindi ko siya kilala. Mayan ko nga lang siya nakita eh. Umepal agad si Yesan na may kasamang malditang ngiti. Wow. First time nakita pero sobrang clingy nyo na sa isa't isa. Nagsayaw pa kayo, Hindi pa man natatapos ng bruha ang paninira niya. Binara na agad siya ng savage nating bida. Ay naku, kasalanan ko ba kung walang gustong sumayaw sa akin? Siya ang nag-invite, kaya syempre gora ako. Burn. Nag-iba bigla ng aura si Yeli. Nagpanggap na pa-victim na White Lotus at yumakap kay Luke Nien. With feelings pa ang drama. Nien, ihatid mo na ako pa uwi. Feeling ko walang may bet sa akin dito eh. Paawa effect ng bida. Agad namang bumigay ang marupok na si Luke Nien. Sige, ihahatid na kita. Nanlaki ang mga mata ni Yesan sa panic. Wait lang, imbes na umuwi ka, bakit hindi ka muna magstay dito ng ilang araw? Hindi ba sabi mo gusto mong bumalik sa pamilya Ye? Sa isip-isip ng bruha. Kailangan ko siyang bantayan para hindi niya maagaw si Nien. Pero numiti lang ng nakakaloko si Yeli. Parang nabasa na niya ang galawan ng kalaban. O papayag na ang mabait kong kapatid na bumalik ako? Siyempre, hindi ako tatanggi. Laking pasalamat niya sa presensya ni Gu Jinshen. Naging perpektong pain ito para kagatin ni Yesan ang patibong. Hindi ko kasi alam na uuwi ka, kaya hindi ko nalinis ang kwarto mo. Nakanghiting binuksan ng bruha ang lumang kwarto ni Yeli. Sige na, dito ka na lang matulog tulad ng dati. And the real revenge plot begins. Pagpasok sa kwarto, grabe ang talat at puro alikabok pa dahil matagal na na-abandon. Tiningnan lang ito ni Yeli at napabuntong hininga na lang.
Ang lala pa rin ng lugar na to. Mas dumami pa yata ang basura kesa dati. Ano, hindi ka ba masaya dyan, ate? Payo ko lang sis, huwag kang ambisyosa sa mga bagay na hindi naman sayo. Hindi na sumagot si Yeli. Bigla na lang siyang umikot at naglakad papalayo. Hoy Yeli, saan ka pupunta? Chill lang na lumingon ng ating bida. Siyempre, maghahanap ng maayos na tutulugan. At dire-diretso siyang pumasok sa kwarto ng impaktang si Yesan. Not bad ang kwartong to, ah. Biglang napasigaw ang OA na si Yesan. Walang pwedeng kumuha niyan. Lahat ng gamit sa bahay na to ay akin. Wala namang pake si Yeli. Kaso, bet ko to eh. 'Di ba? Gusto mo akong bumalik dito? Tapos isang kwarto lang, ipagdadamot mo pa sa akin? Nag-inarte na naman ang hitad na si Yesan. Tandaan mo, Kampi, sa akin sina Mommy, Daddy, pati na rin si Kuya. Imbis na mainis, nang asar pa si Yeli. Pumunta siya sa vanity table, kinuha ang lipstick ni Yesan, at nag-retouch. In fairness, pak na pak ang shade na to ah. Buisit ka, Yeli! Ibaba mo nga yung lipstick ko. Wow, ang lambot naman ng kama na to. Layas, lumabas ka dyan. Sakto namang dumating ang tatay nilang si Ye Wenkay at ang nanay nila para i-defend ang paboritong anak. Hoy Yeli, sumusobra ka na. Lumayas ka sa kwarto ni Yesan ngayon din. Mumiti lang ng nakakaloko ang ating main character. Sure ba kayang gusto niyo pang patulugin si Yesan sa kwartong to? Baka mamaya, ikamatay niya pa yan. Dahil sa sinabi niyang yon, biglang namutla ang nanay nila. Anong ibig mong sabihin, ha? Umayos ng upo si Yeli at gumawa ng isang malupit na kwento. Alam niya naman kung gaano kadugyot sa loob ng kulungan, 'di ba? Nakalabas niya akong buo ang katawan. Kaso, nakakuha naman ako ng isang nakakadiring sakit doon. Pagkarinig nila nito, literal na nanlaki ang mga mata ng mga toxic na kamag-anak. Sakit? Anong sakit yan? Tawang-tawa si Yeli sa naging reaksyon nila. Yung lipstick mo kanina, nagamit ko na. Pati itong bedsheet at mga snacks mo, nahawakan ko na rin. Ano? Gusto mo pa bang matulog dito? Ate, sabihin mo nga. Anong sakit ba yung nakuha mo? Naku, ang dami eh, hindi ko na matandaan. Basta na-isolate ako noon sa kulungan. Napasigaw sa takot ang maiksing utak na si Yesan. Yaya, bilis! I-disinfect niyo ang buong kwarto. Ayokong mahawa sa nakakadiring sakit na yan. Sa'yo na yung kwarto, ibigay niyo na sa kanya lahat. Maging ang nanay nila ay nandiri rin. Yaya, tumawag kayo ng doktor ngayon din. Nang makita ni Yili ang mga mukha nilang parang nakakita ng multo, hindi na niya napigilang humalahak. Charot lang. Uto-uto naman kayo. Ang sarap ng pakiramdam ko, no? Pero teka, na-video ko pala lahat ng reaksyon nyo. Grabe ang chika. Ang kilalang pabebe at inosenteng anak ng mga Ye, nagwawala na parang ewan. Susugod sana si Yesan para agawin ang phone. Yeli, akin na yan! Chill ka lang sis, hindi ko muna i-expose ang kaplastikan mo sa internet. Siyempre, kapag kinalaban mo pa ulit ako, hindi ako magdadalawang isip na gastusan to. Ipa-play ko pa ang mukha mo sa pinakamalaking billboard sa sentro ng syudad. Nang dahil sa banta ng ating bida, namutla ang hitad na si Yesan at biglang bumait na parang tuta. Deserve! Samantala, abala naman sa pagiging big boss si Gu Jinshen na makatanggap siya ng report mula sa tauhan niyang nagbabantay sa mga Ye. Pagkakita niya sa video, kung paano ibinasura ni Yeli ang buong pamilya nito, mas lalo siyang na-in-love. Ang daming kilig moments. Isang interesting na babae. Tinanggihan mong tulong ko dahil gusto mong solusyonan to mag-isa? Kaso, my dear, hindi mo pakilala kung gaano kalala ang mga kalaban mo. Nag-reply agad si Boss Gu para utusan ng tauhan. I-background check niyo si Yili. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Yes, boss. Para sa ating male lead,
Ang isang palaban na babae ang pinakamasarap paamuhin. Ang haba ng hair ng lola niyo. Kinabukasan, pumunta agad si Yili sa kumpanyang nag-hire sa kanya. Hello po, ako po si Yili, yung bagong employee. Pagkarinig ng pangalan niya, biglang nag-alangan ang receptionist. Sorry ma'am, pero wala po kaming natanggap na memo na may papasok na bagong empleyado ngayon. Biglang nag-loading ang utak ni Yili at medyo nahihiyang sumagot. Baka naman po may miscommunication lang? Pwede po bang paki-double check? May appointment na po ako kay manager, pero patuloy lang siyang nireject ng receptionist. Pasensya na po, makakaalis na po kayo. Sakto namang narinig ni Yeli ang boses ni Director Wang na may kausap sa telpono. Oo, sige, naintindihan na namin. Agad namang nilapitan ni Yeli ang direktor para bumate. Director Wang, naalala niyo pa po ba ako? Ako po si Yeli, yung binigyan niyo ng job offer last week? Aba, syempre naman naalala kita. Kaso, void na ang offer na binigay namin sa'yo. Biglang dumilim ang mukha ng ating bida at naguguluhang nagtanong kung bakit. Ano na namang plot twist to? Hindi makatingin ng diretso si Director Wang at gumawa ng palusot. Hindi tumatanggap ang kumpanya namin ng mga ex-convict, kaya pwede ba, umalis ka na. Sandali lang, sinabi ko na sa inyo ang past ko bago nyo pa ako i-hire Sabi nyo pa nga, skills lang ang titingnan nyo. Nag-iba ng tono si Direktor. Sa nagbago ang isip ko May magagawa ka ba? Binji ka ba at hindi mo ako maintindihan? Kayo po ang unang nag-offer at hindi ko po kayo pinilit. Game na game kayo sa skills ko nun, tapos ngayong may contract na, bigla niyong ika-cancel? Pwede ko kayong kasuhan para sa damages. Dito na hindi nakapagpigil si Director Wang at napilitang sabihin ang totoo. May nag-threaten sa akin na kapag tinanggap kita, ipapasarado nila ang kumpanya namin. Kaya pakiusap, huwag niyo na kaming idamay sa family drama niyo. Isang maliit na kumpanya lang kami at hindi namin kaya ang mga ganitong gulo. Kaya please lang, huwag ka nang babalik dito. Pagkatapos magsalita, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Bago siya umalis, sinanyasan niya pa ang mga guard na kalad ka rin si Yeli papalabas. Ang toxic ng pamilyang to. Gustuhin man ni Yeli na makipag-usap pa, wala na siyang nagawa. Teka lang, pakinggan niyo muna ako. Parang basahan siyang itinapon at pinalayas ng mga tao sa kumpanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi niya. Haha, ganun ba kalala ang takot nila sa pamilya ko? Umabot sa point na kahit trabaho, ipagdadamot nila sa akin? Pwes, huwag nila akong sisihin kung maging totoong kontrabida ako sa paningin nila. Pagdating ng kinabukasan, nakita ng etsyuserang si Yesan na nasa bahay lang si Yeli, kaya inasar niya ito. Oh, bakit nasa bahay ka pa rin? Huwag mo sabihing bumagsak ka sa interview mo. Kalat na kasi sa labas ang chika Deadma lang si Yeli. Patuloy lang siya sa pagkain at hindi pinansin ang parinig ng pick-me girl niyang kapatid. Biglang nagpanggap si Yesan na parang may nasabing mali. Tinakpan niya ang bibig niya na parang overacting na inosente. Hala, sorry ate. Mali yata ang nasabi ko. Nagtanong agad ang tatay nila kung ano bang chismis sa labas. Sabi po kasi nila, galing sa kulungan si ate, kaya walang kumpanyang tatanggap sa kanya. Nangigigil na sumigaw ang tatay nilang si Ye Weng-ai. Sabi ko na nga ba Ngayon, alam na ng lahat na ang anak ko ay isa ng ex-convict, na isa pang pabigat na walang mahanap na trabaho. Grabe, ultimate red flag ang tatay na to. Nakakahiya sa pamilya natin. Sino ba namang tanga ang tatanggap sa isang kriminal? Tayo na nga lang ang naawang magpatuloy sa kanya sa bahay na to Tapos, nagpanggap pa ang green tea bitch na si Yesan na nagmamalasakit sa kapatid. Mommy, kahit po laging gumagawa ng gulo si ate, part pa rin po siya ng family natin. Nakakapanginit ng dugo, pero biglang hirit ng tatay niya. Mas gugustuhin ko pang hindi ko siya kadugo. Tama na nga yan.
Sumasakit lang ang ulo ko kapag pinag-uusapan ang babaeng yan. Hindi niya kailanman mapapantayan sina San at ang kuya niya. Buti pa yung dalawa. Nakakatulong sa negosyo natin kaya less stress. Gana na lang kung magkampihan ang mga toxic na kamag-anak. Wala man lang pake sa nararamdaman ni Ye Lee. Nanuyo ang lalamunan ng ating main character. Kahit ang kanin sa bibig niya, hindi niya na malunok sa sobrang bigat ng nararamdaman. Ang pamilyar na boses na to, nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Flashback muna tayo mga sis. Nang makita ni Madam Ye ang grades ni Ye Lee sa English, galit na galit niya itong sinigawan. Wala ka bang hiya? Sa ganyang grades, may gana ka pang magpapirma sa akin kapag lumabas ka. Wag mong sasabihin na miyembro ka ng pamilya namin ha, bobo. Ma, sorry po. Bumagsak po ako sa English kasi. Hindi pa man natatapos mag-explain si Yili, bigla na siyang pinutol ng pambibida ng papansing si Ye-san. Daddy, ako na po ang ilalaban ng school para sa English debate competition natin. Bili niyo po ako ng bagong damit ha? Wow, syempre naman anak. Sinesend ko na ang budget sa account mo. Bili ka na ng kahit anong gusto mo. Mas lalo namang nilait ng kanilang nanay si Ye Lee. Nakita mo na ang kapatid mo? Wala kang kwenta. Sorry po. Nung nasa ampunan po kasi ako, wala kaming subject na English doon. Habang nakatingin si Ye Lee sa sarili niyang mga magulang na masayang nagtatawanan kasama ang ampon nilang si Yi-san, unti-unting namanhid ang kanyang puso. Ang sakit sa heart ng eksenang to. Simula nang bumalik ako sa bahay na to, lahat na lang ng mali ko, pinapalaki nila. Kung hindi ako lalaitin, gagawin nila akong stepping stone para lang umangat itong si Ye-san. Hindi man lang pumasok sa utak nilang hindi ko naman naranasan ang pribilehiyong nakuha ni Ye-san. Paano ko siya mapapantayan, 'di ba? Ang unfair! Sobrang tuwa ng hitad ng makitang cornered na ang bida natin. Tiningnan pa niya ito ng masama at may kasamang smirk. Kahit may natutunan ka pang move sa kulungan, ano naman na yon? Kaming mga nasa high society, maraming paraan para sirain ka nang hindi man lang dumudumi ang mga kamay namin. Giggle much. Nang ma-realize na wala na siyang ganang kumain, ibinaba ni Ye Lee ang kanyang chopsticks at kalmado magsalita. Tama kayo, hindi na nga dapat ako nagiging pabigat sa pamilyang to. Mabuti naman, at alam mo? Pues, bakit hindi niya na lang po ako bigyan ng trabaho sa kumpanya natin? Hindi na nag-isip pa ang tatay niyang si Ye Wenkay, at agad na nireject ang ideya. Asa ka pa? Hindi charity ward ang kumpanya natin. At lalong hindi tayo tumatanggap ng mga kriminal. Pero 'di ba, sabi niyo, nakakahiya na, nandito lang ako sa bahay at walang ginagawa. Gusto ko lang namang makatulong din sa negosyo natin tulad din na ate at kuya ah. Tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa ni Madam Ye. Yung skincare brand na nade-develop ng kapatid mo ay ila-launch na. Kaya mo ba yon ha? Mami naman, hindi pa nga po nakakatapos ng college si ate eh. Masyado niyo po yatang pinapahirapan. Isa pa tong linta na to eh. Humalakak pa ng malakas ang red flag na tatay. Haha, hoy, sa kumpanya natin, kahit mga security guard may college degree. Tiningnan lang ni Ye Lee ng malamig na tingin ang mga taong pinagtatawanan siya. Nakalimutan na ba talaga ng pamilyang to ang katotohanan? Kaya lang naman hindi ako nakatapos ng college ay dahil umako ako sa krimeng ginawa ni Ye-san. Hindi nagpatalo ang ating bida at matapang na sumagot. Bakit naman po hindi ko kakayanin? Baka mamaya mas magaling pa po ako sa inampon nyo. Sakto namang dumating ang biological brother niyang si Yi-jin. Narinig nito ang sagutan, kaya napaismid ang loko. Feeling mo naman, mapapantayan mo ang isang tulad ni San. Nang makita ng bida-bida na dumating na si Kuya, agad siyang tumakbo at nagpabebe. Kuya, nandito ka na pala. Pahag nga, nakakasuka talaga. Niyakap ni Yijin ang fake sister na si Yi-san, habang nagpapacute. Kung wala si Kuya, baka nabuli na ang baby princess ko. Baby princess? Pagkarinig ni Yili sa dalawang salitang yon,
Isang mapait na ngiti ang kumawala sa labi niya. Nakakagigil, di ba? Sariwa pa sa isip niya nung kakabalik niya lang sa Yi family. Binili niya ang regalong ito para sa birthday ng kuya niya. Umasa siyang maa-appreciate nito ang effort niya. Ang hindi alam lang lahat, inubos ng main character natin ang kakarampot niyang sweldo para lang mabili yon. Pero habang naglalakad siya, may narinig siyang chika mula kay Yijin at sa tropa nito. Bro, kamusta naman yung bagong bawin yung kapatid? Pagkarinig sa pangalan ni Yili, nandiri ang muka ng walking red flag nating kuya. Kapatid? Excuse me? Si Yesan lang ang nag-iisa kong kapatid. Yung probinsya ng yon? Sus. As if naman deserve niyang maging ye. Sobrang bad joke, pre. Tigilan niyo nga ako. Ouch! Parang sinaksak ang puso ni Yili. Ang regalong pinag-ipunan niya ng dugo at pawis, biglang naging walang kwenta. Tama nga sila. Never naman talaga siyang tinuring na kapatid ng lalaking to. At ang kapal pa ng mukha ni Yijin na ipagtanggol ang fake sister niya, master's degree holder sa top university si Yesan. Tapos yung babaeng yon, galing sa kulungan. Tapos feeling niya matatalo niya ang baby sister ko? Dream on! Pero imbes na umiyak, kalmadong lumaban ang ating palaban na bida. Wala ka bang bilib sa akin? Tumawa ng nakakainsulto si Yejin. Kung mas gagalingan mo pa kay Yesan, luluhod ako at magmamakaawa sa harap mo. Deal. Tandaan mo yung sinabi mo hintayin mo ang karma mo. Cool na sumipol si Yeli sabay walkout, leaving the toxic brother completely pressed. Baliw! Sigaw ng kuya niya. Pero si Yesan? Biglang kinabahan ang White Lotus natin. Bakit sobrang confident ng babaeng yon? May hidden card kaya siya? Dahil sa praning, sinimulan na ng impaktang si Yesan ang kanyang manipulative tactics. Gusto niyang sirain ng tuluyan ang magkapatid. Kuya, biological daughter pa rin siya ni na mommy at daddy. Natural lang na gusto niyang pumasok sa Ye Corporation. Sumabog agad si Yijin. Biological my foot. Huwag mong sabihin gusto agawin ng basurerang yon ang kumpanya sa akin. Huwag kang mag-alala. Over my dead body bago ko siya papasukin sa Yi-Corp. Yes, hook, line, and sinker. Nguumiti ng palihim si Yesan. Perfect ang evil plan ng ating villainess. Basta't hindi makapasok ang magaling kong ate sa kumpanya, kahit anong paandar pa ang gawin niya, nga siya. Fast forward the next morning. Bit-bit ng filingera nating si Yesan ang isang newly developed skincare cream papunta sa office ni Yejin. Kuya! Successful ang research ko sa bagong product natin. Look! Ako mismo ang nag-develop ng anti-aging cream na to. Super ganda sa skin. Paniguradong sold out to sa market. Sinubukan ni Yijin ang sample at bilib na bilib ang lolo nyo. Uy, mabanggo Ang smooth pa sa balat. Top tier. Siyempre, nagpa-cute agad si Yisan sabay hawak sa braso ng kuya niya. Kuya, kung maglalabas ka ng mas malaking budget para sa marketing natin, promise ko sa'yo, magte-trending ng malala itong product na to. Napatawa si Yijin habang pinipet ang fake sister niya. Ano na naman bang balak mo National campaign? Gusto mo na naman butasin ang bulsa ko, no? Nag-sad girl face agad si Yesan. Gusto lang naman kitang tulungan Ikaw ang tagapagmana. Kung wala kang solid na achievement bago pumasok si Yeli sa kumpanya, baka ma-pressure ka lang. Pagkarinig pa lang sa pangalan Yeli, umasim na naman ang mukha ng kuya niya. Ang kapal ng apog niya. Tingin ba ng babaeng yon makakapasok siya sa Ye-Corp? Patuloy na nilaso ni Yesan ang isip ng kapatid niya. Kuya, ex-convict siya, kaya mahihirapan siyang humanap ng trabaho sa labas. Pero kapag nakapasok siya sa kumpanya natin, paniguradong babakupan siya ni na daddy at mommy. Pero kung meron kang bonggang pasabog na project, kahit anong gawin niya, hindi niya maaagaw ang pwesto mo bilang CEO. At ayun na nga mga besye, tuluyan nang na-brainwash ni Yesan ang tanga niyang kuya. Kung ganon, gawin na nating grand slam to.
Kontakin niyo lahat ng top influencers para sa isang massive live stream collab. Mataasin natin ang hype para makita ng Yeli na yon kung sino ang boss. OMG, the best ka talaga, kuya! Lumaki naman ang ulo ng red flag natin, kuya, dahil sa papuri. Kapag bumenta tong cream na to, ako na ang magiging Diyos ng Ye family. Tignan ko lang kung makabawi pa sa akin ang Yeli na yon. Meanwhile, sa kabilang banda, nagpunta ang ating unbothered queen sa headquarters ng Gu Corporation. Excuse me, pwede ba makausap si CEO Gu Jinshen? Tinignan lang siya mula ulo hanggang paa ng maarteng receptionist. Ganda lang ba ang puhunan nito? Naisip siguro ng staff. Miss, fully booked ang schedule ni CEO Gu. No appointment, no entry. Ako nga pala si Yili. Sabihin mo lang ang pangalan ko. For sure papapasukin niya ako. Napairap ang receptionist sa sobrang taray. Ang daming babaeng gumagawa ng ganyang palusot para lang mapansin ng CEO namin. Umalis ka na nga rito. Hindi ako nandito para mag-sugar daddy hunting. May importante akong business deal kay CEO Gu. Mas lalong nagmaldita ang receptionist. Business deal? As if naman level mo. Mga VIP lang ang nakaka-meeting ng boss namin. Sino ka ba ha? Saan ka ba nagtatrabaho? Biglang natigilan si Yili. Paano niya nga ba sasagutin yun Kakalaya niya lang? Awkward silence. Hanggang sa isang pamilyar, deep, at malamig na boses ang marinig mula sa likuran niya. Akala ko ba ayaw mo sa mga lalaking puro yabang lang? OMG! Ang ating ultimate green flag CEO, Gu Jinshen, is in the house. Ano to? Kusang loob ka na bang nagpapasabing ka sa akin na yon? Nakangiting asar ng CEO. Mumisi rin pabalik si Yeli, walang kaba. Hindi pa natin alam kung sino ang gagamit kanino, 'di ba? Sige, akit tayo sa office. Excited akong pag-usapan ang gamitan na yan. Sabay sulyap ni CEO Gu nang nakamamatay na tingin sa receptionist. Naku po, namutla na si ate girl mo sa takot. CEO Gu? Utala sabi nito. Pumunta ka na sa HR. Bukas, huwag ka nang papasok. Walang pusong utos ng ating bida boy. Super slay. Chill na sumunod si Yeli kay Boss Gu, habang sa background, umiiyak at nagmamakaawa ang basurang receptionist. Boss, please, wag po. Sorry na po. Wala akong puwang sa kumpanya para sa isang empleyadong nagmamarunong. Cold na sagot ni Gu. Tapos lumingon siya kay Yeli. Niligtas na naman kita. Paano mo ba ako babayaran? Excuse me? Wala akong utang na loob sa'yo. Nilinis mo lang ang sarili mong bakuran. Napasmirk si CEO Gu. Oh, palaban. Walang paligoy-ligoy na nag-drop ng bomba si Yeli. Nasa akin ang legendary secret formula ni Danhe. Perfect ito para sa isang revolutionary skincare line na nag-aalis ng peklat at nagpapabata ng balat. Baka bet ng Gu Corporation? Pagkarinig pa lang sa pangalang Danhe, muntik nang malaglag ang panga ng ating cold CEO. Teka, tama ba narinig ko? Si Danhe? Ngumiti ng confident si Yeli. Boom! Tama ka dyan. Ang the one and only legendary alchemist. Kahit walang nakakakilala sa totoong mukha niya, lahat ng formula na galing sa kanya ay kayang gumawa ng himala. Pati mga bilyonaryo, nag-aagawan makuha lang siya, di ba? Seryosong tumitig si Gu Jinshen, half amazed, half doubtful. Paano mo mapapatunayan na legit yung formula mo? Hindi nagpatinag si ate girl mo. Simple lang. Mag-hire ka ng experts para i-verify. O kaya gumawa kayo ng sample batch para matest. Hindi naman siguro duwag ang Gu Corp, no? Barya lang naman sa inyo ang presyo nito. Mas lalong na-shocked si CEO Gu. Wait, binibenta mo ng buo sa akin ang recipe? Tumango si Yeli at walang kurap na nag-drop ng presyo. 10 million. Take it or leave it. One-time payment. Cash. Tumayo si Boss Gu at naglakad-lakad nag-iisip.
Bigla siyang huminto sa mismong harapan ni Yeli. Priceless ang gawa ni Danhe. Sobrang hirap makuha, kaya natural lang na magduda ako sa'yo. Huminto siya sandali bago naglapag ng counter-offer. Why not work for me? Pumasok ka sa GooCorp at ikaw ang mag-lead ng project na to. Pass. Pera lang ang gusto ko. Cold na reject ni Yili. Tatanggi ka sa Goo Corporation para lang sa 10 million? Masyado ka namang short-sighted. Pero hindi magpapatalo ang ating palaban na Reyna. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Never akong magpapasailalim kahit kanino. I'm my own boss. Kung gusto mo akong ikulong sa isang kumpanya para lang makuha ang worth ko, kalimutan na natin tong deal na to. Deep na deep ang titig ni Gu Junshen sa mga mata ni Yeli. Parang binabasa ang mismong kaluluwa niya. Nang makita niya ang nag-aapoy na determinasyon ng dalaga, napasurrender din ang ating CEO. Ibang klase ka talaga. OMG mga sis, hindi napigilan ng kamay ni Boss Gu na hawakan ang muka ng ating bida. Mas mahal pa yata sa formula yung matabil mong bibig. Malambing nitong sabi, sabay pisil sa pisingi ni Yeli. The kilig is real. Nagloading ang utak ni Yeli. Nang ma-realize niya kung ano ang ginawa ng binata, biglang namula ang buong mukha niya na parang kamatis. Fine, bibilhin ko. Pipirmahan ng assistant ko ang kontrata, sabi ni Gu. Hawak ni Yili ang pinisil na pisingi habang nagpapanik sa isip. Sira ulo ba to? May sayad yata tong CEO na to eh. Anong trip niya at bigla na lang namimisil ng pisingi? Baliw! Excited na ako makita kung paano mo uubusin ang 10 million na yan, asar ni Gu. Labas ka na doon, mataray na sagot ni Yeli. Kung kulang pa yung 10 million, alam mo na kung saan ako hahanapin. My door is always open for you. Yung offer ko sa'yo nung nasa party tayo, lifetime na valid yun. Hindi sumagot si Yeli ng yes or no. Kulang itong nagbow at nag-iwan ng, G, bye. Nang makalabas na ang dalaga, agad kinuha ng CEO ang phone niya. Hello? I-background check mo ng malala si Yeli. Alamin mo kung anong koneksyon niya sa legendary na si Danhe. Ito na po ang contract niyo, Monsieur. Ingatan niyo po. Salamat. Nang dahil sa secret formula na nakuha kay Yeli, sure win na wawasakin ng GooCorp ang bagong skincare line ng Ye Family. Kulang nang ngumiti si Yeli at sinabing, kahit nga wala itong formula ko never namang naging ka-level ng GooCorp ang basurang Ye Corporation na yon.